Hello there. Hi, Hi! Jan. Magandang Hello! hapon. Magandang hapon. Kumus Actually, a while ago I'm playing with this. Oh, that's all right. Okay, you can definitely study with them. Okay, let them rest for a while we are reviewing. Okay, but you can definitely have them beside you. Okay, Okay, I welcome. put it in the side. Okay. Welcome to our Filipino and Araling Panlipunan review. Sa ngayon, Jan, ipagpapatuloy natin yung pag-aaral sa mga aralin mo sa Filipino. Bilang pag-uumpisa, isha-share ko sa'yo yung ating screen. Okay, nakikita po ba ni Jan yung screen natin? Kita po. Can you see our screen? Yes. Okay. So kahapon Jan, pinag-aralan po natin ang tungkol sa ah, panghalip, panghalipanao. Pag sinabi natin panghalipanao Jan, ito yung mga salita na inihahalili o ipinapalit natin sa pangalan ng tao. Okay po? Sige, Jan, ano nga po uli yung ibig sabihin ng panghalipanao? Saya. Pag sinabing, when we say panghalipanao, it means, what does it mean? Si Dada. Okay, tatandaan dyan, ipinapalit natin ito o pamalit natin sa ngalan ng tao. Okay, it's like, it's pronoun in English, panghalipanao. Words that we substitute to the name of a person. Okay? Sige, Jan, pakiulit nga po yung ibig sabihin ng panghalip panao. Ang ibig sabihin po nito ay ang, kaya mo Ang yan, tawag, tawag ay pam- pangalit sa isang rangalan ng tao. okay, ano po yung mga halimbawa ng panghalip panao? Ito po yung mga halimbawa nun. Una, yung salitang siya. Okay? Siya. Pangalawa ay sila. Sila. Ako, Ako, ikaw, ikaw, kami, okay, kami. kayo, Tama po. Kayo, tayo. Ano po yung tawag natin dito dyan? Ito ay mga panghalip kalipano, panao. naho, Okay, isa pa, panghalip panao. panahip, panao. Very good. Sige, yung mga iyan po ay ipinapalit natin sa ngalan ng tao. Iba-iba rin yung gamit sa kanila dyan, depende kung ilan yung taong tinutukoy. Okay? Yung siya, ako, ikaw, tumutukoy po yun sa isang tao lamang. Kapag naman sinabi natin na sila, kami, kayo, tayo, ang tinutukoy po nun ay dalawa o higit pang tao. Naintindihan po, Jan? All clear po? All clear, Jan? All clear. Okay. Sige po. So, ngayon, pag-usapan po natin yung kwento tungkol dito. Pero bago yun dyan, in relation to our review in AP, ang lungsod ng Mandaluyong Hey, ay who's isa that sa mga finger? That lungsod. fi- who's that finger? Which one? That finger. Oh, the one in the picture. I think that one belongs to your mom. He took a Oh, photo of it like this. Like that, ah, right? Yeah, mhm. I think that one belongs to your mom. Okay. Ang pangunahing ikinabubuhay ng mga naninirahan sa Mandaluyong tatandaan ay nagmumula sa komersyo at industriya dahil sa pagka-urbanisado ng lungsod na ito. So, a little bit of trivia for Mandaluyong.
katulad ng review natin sa AP kahapon. Sige, Jan, basahin po natin yung kwento kasi isasama po ito sa inyong exam. Ano nga po yung pamagat ng inyong kwento? Pamagat ng kwento? Espial na Pasko. Okay, espesyal na Pasko. Espial Pasko. Okay. Jan, mamaya na tayo magsulat ha. Hindi pa natin kailangang magsulat sa board. Sige, Okay. isa pa po. Ano po yung pamagat ng kwento? Espial Espesyal. special na Pasko. Okay. Sige po, basa po tayo. Maano po ipinariwag ang Pasko? Mahalaga na ang mga reglo tuwing Pasko. Mga regalo. Are gifts important during Christmas? Ano? Okay. Are you looking forward to receiving gifts on Christmas? Yes, you are. Okay, let's continue. Sige, si teacher dito ha, makinig si Jan tapos sa susunod si Jan ulit. Araw na ng Pasko, maagang naghanda si Clara, isang tindera ng mga gulay sa palengke. Hindi siya pupunta ng palengke upang maglako dahil may inaabangan siyang mahalagang panauhin sa araw na ito. Sino kaya yung inaabangan ni Clara? Alamin natin. Basa tayo dyan. Kagabi kasi nakikita ni Ni Clara. Cla. Clara ang isang angel sa kanyang pag-ibig. Sa kanyang panaginip or dreams. Continue po. Sinabi ng anghel na siya ang nagbantay kay Jesus. Jesus noong Sanggol pa. lamang sa bansa At at iba bibisita bibista saya kay Clara sa araw na Pasko. Okay. Mamaya. Sige, si teacher naman dito. Maya-maya pa, habang nakaupo malapit sa bintana ay may narinig siyang malakas na katok sa pintuan. Heto na siya, sabik na sabi ni Clara. Dali-dali siyang pumunta sa pintuan upang papasukin ang bisita. Bumungad sa kanya ang isang kartero at may iniabot na isang liham. Akala ko ay ikaw na ang aking espesyal na bisita, sabi ni Clara. Dahil Pasko, inalok ni Clara ang kartero ng tinapay na may keso na nakahanda sa kanyang hapagkainan. Kinuha ito ng kartero at nagpasalamat kay Clara. When we say kartero, John, ito po yung mga tao na nagde-deliver ng email or messages, ng mga letters, mailman. Okay? Let's find out what happened next. Bumalik si Si Clara, Clara sa may banta bintana,
Pinta na uumpo at putuloy sana'y nahitay ilong sa dili. Isa namang batang babae na rin niyong humihikbi na Humihikbi. Isa pa dyan. hinikbi na tila may hinahanap. Ito pala ay ang kanyang nakababatang pinsan Joy. Tawag niya sa bata, "Halika muna ay Pasko sa bahay." Tawag ni Clara. Clara sa pinsan. Tinanong niya kung bakit ito umiyak. Nalaman. Nalaman niya na naiwan pala si Joy na umiyak. Nalaman niyang nawang pala si Joy ng kanyang nanay dahil tulong pa ito nang umalis at kanyang Ang nanay ina. ang inapintadoy muna ni Ni Clara ang bata hanggang sa sanduin na inasalamat Clara, bakit naman at narinig mo siyang umiyak at pinapasok mo siya? Okay. Pasalamat ng ina ni Joy. Walang anuman po. Sagot naman ni Clara. Makinig po dyan ha. Inabot na ng gabi si Clara kahihintay sa kanyang espesyal na bisita. Nakita niya ang mga batang nangangaroling at umaawit ng mga pamaskong awitin. Tinawag niya ang mga ito at ibinigay ang mga naiwang pagkain sa kanyang mesa. Ano yung sunod Ayun na po nangyari? Hi! Pakibasa nga po dyan. ay mukhang hindi nadaraniting ang aking espesyal na pista. Malungkot na sabi niya na sarili sa sobrang pagkainit Pagkainit. ay, ay natulog na lamang saya. Sa kanyang pagkahimbing, may bumulong sa kanya at sinabi, "Salamat, Clara, sa lahat ng kabutihang ginawa mo sa akin sa araw ng Pasko." Sabi ng tinig. Doon napagtanto ni Clara na ang anghel na kanyang hinihintay ay ang bawat taong ginawa niya ng kabutihan sa araw ng Pasko. Okay? So, yun yung natutuhan ni Clara sa kwento dyan. Na hindi natin kailangan makakita ng literal na anghel para masabi natin na meron tayong espesyal na bisita. Kasi tulad ni Clara, yung mga anghel na inihahanda sa atin, kuminsan sila yung mga nangangailangan ng ating tulong. Naintindihan po? Sige, subukan natin na sagutin ang mga tanong na nandito. Sino ang batang naghihintay ng espesyal na bisita? Carla, Si Clara. Okay. Paano nagpakita ang anghel sa Why kanya? is it record?
record. Um, Yes, Jan? What's the um, motto? oh, because I see there's a record. Oh, yeah. The copy will be sent to your mom. That's why. Okay. Okay? Paano nagpakita ang anghel kay Clara? Um, Sa dulo, natutuhan so, natin. tonight, I don't know. Okay, okay. That's all right. Sige. Jan, remember, si Clara, hinihintay niya yung angel. Clara's waiting for the angel to visit her. Okay? But, different persons or different people come to Clara's life during that time. And they all need help. Okay? So, yung mga anghel dyan, nagpakita kay Clara sa pamamagitan ng mga tao na nangangailangan ng tulong. Okay? The angels showed themselves through the persons that need help or needed help from Clara. Those are all the persons who needs Clara's help during that time. Okay? Naintindihan po? Alright, let's try to answer the second question again. Paano nagpakita ang anghel sa kanya? How did the angels showed themselves to Clara? Um, like praying to God, praying to God, Okay. and celebrating Jesus' birthday in December 2025. Okay. Nice try. Nice one, John. Alright. But John, remember, nagpakita ang mga anghel sa bawat taong ginawa niya ng kabutihan sa araw ng Pasko. Okay? Tatandaan, ang bawat taong ginawa niya ng kabutihan sa araw ng Pasko. Doon po nagpakita ang anghel kay Clara. Not literally seeing angels with halo and with wings, wearing white, not literally that way. Okay? But different angels showed themselves to Clara when Clara helped them willingly or wholeheartedly. Maliwanag po? All clear? Okay. Third question. Bakit hinihintay ni Clara ang anghel? Why is Clara waiting for the angel? For the angel, ang Bak bawat to, you know, okay, no, we're no, no. done. We're done with this part. Bakit kaya hinihintay ni Clara ang anghel? Why is Clara waiting for the angels? So, um, ma, no, no, no. Um, I don't know. Okay. It's okay. That's all right. Kagabi kasi, Jan, nakita ni Clara ang isang anghel sa kanyang panaginip. Sabi nung angel, siya raw yung nagbantay kay Jesus Christ noong baby pa lang siya. At bibisita siya kay Clara sa araw ng Pasko. Okay? Gustong-gusto ni Clara na makita yung anghel dahil sabi ng anghel sa kanya, ito din yung nagbantay kay Jesus noong sanggol pa lamang siya. Okay, kaya gusto niyang makita. Because it's the same angels who watch over Jesus Christ when Jesus is still a baby. Okay po?
Naintindihan po dyan? Alright. Again, let's try to answer the third one. Bakit hinihintay ni Clara ang anghel? Why is Clara waiting for the angels? Because Because um, you can do it. Who watches over? Sino yung binantayan ng mga anghel na iyon? Jesus. Okay, so gusto ding makita iyon ni Clara. Kasi sabi sa kanyang panaginip, yun din daw yung mga anghel na nagbantay kay Heso Kristo. Maliwanag po dyan. All clear? All clear. Okay. May tanong po ba si Jan tungkol sa kwentong espesyal na Pasko? Any question po? Hindi. Wala na po. Okay, sige po. Kung walang question, let's move forward. Sige, Jan, yun po yung tungkol sa espesyal na Pasko. Bakit kaya espesyal ang Pasko na yun? Why is that Christmas special for Clara? Because dahil ay ay celebrating Jesus Karawan Jesus Karawan Go uh, ahead. ay I don't know. No, I don't know. It's okay, it's okay. You can definitely say it in And English if you're she having a... and she likes to pray with God and Mhm. the angel go to Clara. Okay. And That's it. then, alright. Sige. Espesyal ang, at in addition to that dyan, espesyal ang Pasko kasi maraming mga anghel na nagpakita kay Clara. At the same time, marami ring natulungan si Clara noong panahon na iyon. Okay po? May tanong po si Jan? Hindi. Okay. Is everything clear po? All clear, Jan? Okay. Any question po, Jan, before we move to a different lesson? That's it. Okay, no question. That's great. Let's now move to panghalip na pamatlig. Ito po yung tawag sa panghalip na nagsasabi ng lokasyon ng isang bagay, hayop o lugar. It tells us the location of a person, okay, location of a thing, hayop o lugar. Okay po? Sige. Unang halimbawa dyan ay yung panghalip pamatlig na ito. Ginagamit kapag ang bagay na itinuturo ay malapit o hawak ng nagsasalita. Pangalawa ay ang iyan. Makinig po ha. Iyan ang ginagamit kapag malapit sa kausap ang itinuturo. Okay? Malapit sa kinakausap. Pangatlo, iyon ang ginagamit kapag malayo sa nagsasalita at kausap ang itinuturo. Dito naman ang ginagamit kung malapit ang lugar na itinuturo ng nagsasalita. Okay, tandaan ginagamit natin ang dito, diyan at doon kapag ang tinutukoy po natin ay lugar or place. Okay? So dito, kapag malapit sa nagsasalita, diyan ang ginagamit kung ang lugar na itinuturo ay malapit sa kausap. Okay? At doon naman ang ginagamit kapag malayo sa nagsasalita at kausap ang lugar na itinuturo. Okay? Tatandaan dyan, ginagamit natin ng ito, iyan, at iyon kapag ang tinutukoy natin ay mga bagay na malapit, malapit sa kinakausap at malayo sa nagsasalita at kausap.
Dito, diyan, at doon naman kapag ang tinutukoy natin ay lugar. Naiintindihan po? Okay, sige dyan. I do have some questions for you. Sige, ano po ang ginagamit natin kapag ang itinuturo nating bagay ay malapit o hawak ng nagsasalita? Anong gagamitin natin? Ito, iyan, o iyon? Uh, Lion. Okay, one more time. Ano po ang gagamitin natin kapag malapit o hawak ng nagsasalita ang isang bagay na tinutukoy? Ito, Lion. iyan, Lion. iyon. Iyon. Okay, ang tamang sagot po dyan ay ito. Okay, ginagamit natin ng iyon kapag malayo sa nagsasalita at kausap ang itinuturo. Okay po? Sige, next question. Ano ang gagamitin natin? Listen po dyan. Please listen. Ano po ang gagamitin natin kapag malapit sa kinakausap ang bagay na itinuturo? Malapit sa kinakausap ang itinuturo. Okay. Ito, iyan, iyon. What did you say? Can you repeat again? Alright. Please listen dyan. Ano po ang gagamitin natin kapag malapit sa kinakausap ang itinuturo? Iyon. Iyon. Yan. Okay. Next question. Very good. Kapag ang bagay na itinuturo ay malapit o hawak ng nagsasalita, ano po ang gagamitin natin? Malapit o hawak ng nagsasalita. Ano po ang gagamitin natin? Ito, iyan, iyon. Iyan. Okay, again dyan, malapit Ito. o hawak ng nagsasalita. Ito. Okay, very good. At panghuli, malayo sa nagsasalita at kausap ang itinuturo. Malayo sa nagsasalita at kausap ang itinuturo. Ito, iyan, iyon. Dito. No, iyan. Okay, again dyan, malayo sa Iyon. nagsasalita at Ito. kausap ang itinuturo. Iyon. Okay, very good. Sige, yun po yung gamit ng ito, iyan, at iyon. Mga panghalip na pamatlig. Thank you so much, Jan. All right. Jan, we're gonna return after our short break. All right, I'm gonna call you again and continue our review. Thank you.